mainit po yung 777 po ninyo na ibinunyag. Ano po? Saan po man nanggaling yon? Paano nyo na-discover yon? At syempre umalma po yung ilang mga kongresista, mga mambabatas. Hindi po ba nanganib kayo doon sa 777? 777 scheme. Alam mo yung 77, sabihin ko na lang, isa na lang sasabihin kong word. O kaya yung, siguro babanggitin ko lang, very reliable sources. Galing naman ako sa Philippine National Police. Galing din ako I was the head of the CIDG. Alam ko naman kung ano yung credible na information at ano yung reliable na informant. So, my informant are highly reliable at very credible. And I have validated the information several times. At talagang confirm yun. Kaya ang lakas ng loob ko ilabas yun. Kasi kung hindi mo ilalabas yun, hindi malalaman ng tao na gano'n na pala katindi ang corruption. Pero isa lang yan eh. In fact, maliit pa nga yun eh. Yung 7-7 na yun eh. Iba pa nga yung 30-30-30. Yung 30-30-30, ano po yun? Well, I don't 30-30-30 naman. Ito naman yung host. Kung ikaw yung host district, you don't get 777, 21 million. You get 90 million. Kaya namomblema yung mga regional directors. Mag-uusap ngayon, nagkakaroon ng interagency meeting, yung mga regional directors. Otherwise, magdodoble-doble yung mga beneficiaries nila. Kaya namomblema rin sila. Kita mo yung corruption sa kalsada, naglagay lang ng cat's eye. Alam mo yung cat's eye? Yung ilaw sa kalsada. Tapos, alam mo ba yung presyo ng isa niyan? 11,720. Bawat isang piraso. When in fact, ang total cost lang niya, including installation at tax, is just 1,800. So, isipin mo, 9,900 pala ang markup ng bawat isang piraso. Ilang millions ang binili. Sa bawat million, that's 9.9 billion. Ilang millions and millions of pieces ang binili nila nationwide. Yung road safety device, nakita mo yung yellow barrier sa mga kurbada. Kundi yun. Isa rin yun. Isipin mo, ang cost nun is 121,330. Hindi nila pwedeng, hindi nila pwedeng i-contest yung cost na yan because I have all the documents eh. Nandun yan sa detailed unit price analysis at yun ang contract price. So, 121,330 per meter. When the cost of that is just 255, pinakamahal na ngayon, $255 per meter. Sabihin na lang natin na plus logistics, plus tax, 20,000. So, ibig mo sabihin per meter, ang markup nila 100 meters, 100,000. Ilang kilometers? Per kilometer, 1,000 meters. So, ilang hundreds of kilometers ang nilagyan nila. Alam mo ba, dapat kurbada lang lalagyan. Pati diretso ng kalsada, nilagyan nila. In the same manner na yung cat's eye, pwede namang gitna lang at 10 meters lang pagitin. Ang ginawa nila, para mas marami silang bibilhin, ginawa nilang 2.5, ginawa nilang 5 meters. Tapos, nilagyan na nga nila sa gitna. Nilagyan pa sa kaliwa, nilagyan pa sa kanan. Para mas maraming bibilhin. Kita mo yung corruption na yan. Essentially, lahat na makikita mong ginagawa sa Singapore, yun ang i-apply sa Baguio. So, there will be 7 components. Lahat yan. So, yung 6 components naman, public transport system, yung public transport management, yung traffic management or law enforcement, halos pati yung command center at yung mobile application, tanggap lahat yan ng tao, except for one. Yung congestion fee. Congestion fee. Yeah, congestion fee. Yun. Yun ang very controversial kasi nga, bakit mo kami i-charge? Ang sinasabi pa nga, yan ang gusto ni Magalong. Yan ang i-implement, yun ang intriga. When in fact, it's just a proposal. Pero hindi nila alam na yung congestion fee, it's not actually a penalty. At hindi pa well-defined yung halaga niyan. May proposal lang. Yung proponent sa amin na ito yung amount. Pero subject pa yan sa mga series of consultation, series of engagement, and subject to the approval pa yan ng City Development Council at yung City Council pa yan. Magkakaroon pa yan ng Swiss Challenge. So, meron pang mga prosesong gagawin at very transparent lahat. Kaya lang, among all these 7 components, yan talaga ang pinakamahirap. Sa mga nag-react doon sa inyong 777, 30-30-30, na pinabulaanan, nagre-react ng mga kongresista or ng mga politiko na hindi po yan totoo. Ano po ang inyong mensahe? Sagot nyo sa kanila? Well, alam niyo po, napakahirap po. Parang kung tao yan na, ang hirap gisingin kung
kung gising na talaga, kung ayaw talaga magising. Ganyan din ho yan. Ano? Ang problema ko sa kanila, it's all about the truth. It's all about the truth. No? And the reason why we're telling this is we're hoping that you will be able to, you will change your behavior. You'll change your mindset and think about this country. At sana, may ginagawa kayong, involved kayo rito sa kamalian na to. Sana, ang intention naman natin dito is, sana magbago na rin kayo at huminto na rin kayo para sa ating bayan, para rin na rin sa kinabukasan ng ating mga bagong henerasyon. Sana makonsensya po kayo.